SB, Quiet lang. oo, SB si Ray ito ha. Kasi medyo nakaka-bother yung mga pambabati ko sa'yo sa politika, like yung tungkol sa poster. Na hindi na natin siguro babanggitin pa kung sino okay lang mabanggitin, baka sumikat pa daw sabi. Pero alam mo naman yung tipong may mga nagre-reklamo or something, parang o binabaklas, parang ganyan, or nilalagay, sumasakay. Alam mo, usong-uso dito yan sa Maynila eh, kasi ang daming nagbabaklas ng mga poster natin. Alam nyo yung mga poster ko, kahit ngayon mo ilagay, bukas wala na. At sobra-sobra ho yung mga naninira. Grabe wala na nga akong partido, independent na nga ako. Pero todo pa rin yung paninira nila. Sobrang threatened na kasi sila kasi kakampi ko na yung buong Manileño! Diba, Nay? Yes! Ito yung mga tunay na kakampi ko. Sila po ang aking partido. Wala man akong partido, independent man ako, ang kakampi ko, yung mga Manileño. Sila yung lumalaban para sa akin. Sila yung mga umaasa at sila rin yung mga pinaglalaban ko. O Mayor, nagtutungkol to kay halinaw na natin yung kay Chi. Oo. Chi Atienza. Yung dinidikit yung picture niyo. Oo nga eh. Ako naman wala na akong ano doon. Ayoko na po mag-comment doon kasi opinion niya yun eh. Hindi ko nga alam ba't galit na galit siya. Magkatabi lang yung picture namin. Hindi naman ako yung nagpagawa nun. Ewan ko kung sino. Bakit galit na galit siya? Meron naman siyang ibang sinusuportahan at di ko po siya kilala personally. At siguro po hindi naman kami pareho siguro na pinaniniwalaan. Kasi ang pinaniniwalaan niya yung isa. Kung yun ang alam niyang tamang pamumuno, yung pamumuno nung nakaraan, yung nagbenta, tsaka yung namumutang, sila na lang yun. Basta ang importante sa akin, yung advokasya ko, prioridad ko, yung kalusugan ng mga senior citizens, pag-aaral ng mga bata, at kabuhayan ng mga walang trabaho. Yun ang importante. SB, kasi po, di ba, you're independent. Pero, team player ka po ba? Kahit sino maging vice mayor mo, magiging, kumbaga, supportive ka sa lahat ng mga adikain para sa Manila? Kahit sino po, kasi importante rito, ang mananalo na mayor ay SB Persas. Yan ang importante. Kasi pag nandun na po ako na susuyo sa kanila. Ako na yung lalapit. Ako na yung mag-aabot ng aking kamay. Para magkaroon ng pagkakaisa. Sa election lang naman yung galit-galit eh. Pagkatapos ng election, kailangan natin magkaisa kasi maraming umaasa. Diba, Nay? Hindi katulad yung iba, puro away. Kaya nga ako lumaban kasi puro na sila away. Kung sila away ng away, paano nila ayusin ang Maynila? Kaya ako nandito para ayusin ang Maynila. Mayor SB, yung tungkol sa University of Manila. Di ba, kadima-demanda rin yung payag ninyo na ibinenta niya ang University of Manila. Nandiyan ka naman daw? Hindi ko nga alam hindi ko naman sinabing University of Manila yung binenta. Ang sinasabi nila, sila na nga, mga kasamahan nila yung nagsabi, ang nabenta ko, yung City College na Manila, o City College of Manila dati, na nakalagay sa old PNP building sa Escolta. Yun ang binenta. Nasa listahan yan. Kung hindi ko nagkakamali, silangang dagat yung nakabili, worth how many hundreds of million. Gusto nyo i-post natin ulit para malaman na buong madlaki. Ang masama doon, hindi niya sinagot. Sa dinami-dami ng binenta, nag-focus sa UDM. Ang daming binenta. Ba't hindi mo ipaliwanag? Ba't mo binenta yung Divisoria? Ba't mo binenta yung Quiricada Fire Station? Bakit binenta nga yung old PNB building? At kung ano-ano pa? Bakit hindi na lang yun ang ipaliwanag? Bakit nilalayo yung issue? Huwag natin ilayo ang issue. Ang point, ba't ka ba nagbenta? At saan napunta yung pinagbentaan mo? Tama ba? Kasi ang sinasabi nila, nilalayo yung issue eh. Sinasabi, hindi ko naman binenta yung UDM. Hindi naman yun ang tinatanong natin eh. Ang tinatanong natin, Divisoria. Nasaan ang pera sa may Divisoria? Napakinabangan nyo ba? Nakarating daw sa inyo, totoo ba yun? Sila na nagsasabi mga Manileño na hindi na po ako. Kaya sabi ko sa inyo,
Sana sagutin niya diretso. May iba pa siya. May iba pa siya na yung pagbenta ro ng Quinta Market, hindi ro Hindi siya ko nga magbenta alam, ng wala ano. naman ako binabanggit. Ang sinasabi ko, nabenta na yung Quinta Market dati. Ang point ko, bakit natin hinahayaan ibenta ang mga properties ng Maynila? Ang nawawalan ho, mga Manileño, wala kayong karapatang magbenta ng hindi sa inyo. Tama ba? Property yan ng Manileño. Tanong ko, kinonsulta ba kayo sa pagbebenta nila? Ba't sila nagbebenta na hindi sa kanila? Yun lang naman yung point ko. Saka kung nagbenta man, sana naman hinatihan kayong lahat. Sana naman yumaman na rin tayo. SB, isa rin sa bati ko sa'yo, tumatakbo daw mayor pero ng Manila pero hindi ka daw taga Manila. Pwede mo sagutin yung ano na yan, issue na yan. Hindi ko nga maintindihan kasi buong buhay ko nasa internet na picture na yung bahay namin sa Sampaloc. Hanggang ngayon nandun pa rin. Baka tinutukoy nila dahil nakabili na ako ng maraming properties sa iba't ibang lugar. Diba? Eh, ganun din sila. Saan ba nakatira yun, Nay? Ayun, nasa Alabang na. Oh, mga taga Maynila na nga nakakaalam eh. Hindi ko na nga kailangan sabihin. Nay, tay, ganito yan. Simple lang. Kung umasenso ka at nakabili ka ng properties sa Quezon City, sa Makati, may property rin ako sa ibang bansa. Ibig sabihin pa nun, hindi na ako taga Maynila. Ang importante, nandito ako nagbabalik para sagipin at tulungan yung mga kababayan ko. Ha? Tama! Anyway, ganito po yan. Palakas po tayo ng palakas. Kaya patindi ng patindi ang paninira ng kalaban natin. Kung hindi naman tayo malakas, hindi naman tayo papansinin. Puro na lang sila paninira, hindi na lang sila tumulong. Ang dami nilang paninira, pati yung pagbibigay ko ng kabuhayan. Puro na lang daw ako bigay ng kabuhayan. Sabi ko, anong masama doon? Ano? Hindi nila nagawa. Kasi hindi nila nagawa. Sila rin nagsasabi, walang mayor ang nagbigay ng kabuhayan sa Maynila. Eh ako hindi pa ako nagiging mayor, libo-libo na ako yung natulungan ko. Kaya naitay, sabi ko, maging matalino na ho ang mga kababayan natin. Nandito ho kami ha. Nandito kami sa May Malate. Naririnig nyo ang boses ng mga Manileño. Wala na akong, hindi ko nga sila kilala. Sila yung nagsasalita para sa akin. Sana ho, magising na ho yung mga taga Maynila. Binigay ko na po lahat para sa inyo. Sarili ko, kapalaran ko. Hindi ko alam ano pang gusto ninyo. Sana ho, pagbigyan nyo ako para maranasan nyo ano yung tunay na pagbabago. Masubukan nyo na yung iba. Alam nyo na yung nangyari. Ganon ulit ang gagawin nila. Ano ang sigaw ng mga Manileño? Bago naman! Bago naman! Bago naman! Hindi ko po sila kilala. Kayo lahat ang witness, mga taga-media. Yan ang sigaw, bawat lapag ko sa iba't ibang lugar. Kaya Maynila, malapit na ho ang pagbabago. Isang linggo na lang, may bago ng mayor sa Maynila. Nasa huling parte ka na ng kampanya, ano nagbago sa'yo mula nung simula nagpapakilala ka pala nito? Kayo. Ano daw nagbago sa akin? Simula nung dati tsaka ngayon. Mas bumogi. Hindi ito, para mas seryoso. Mas seryoso. Mas lumalim yung dahilan ko. Mas lumalim yung pagmamahal ko. Dahil napakadaming umaasa sa aking mga kababayan ko. Hindi ko na to laban. Laban to ng bawat Manileño. Laban to ng mga lolo't lola namin, mga nanay, tatay, mga kabataang umaasa. Laban na namin lahat to. Nag-umpisa ako, laban ko mag-isa. Pero ngayon, laban na ho ito ng buong Maynila. SB, last na lang po tungkol dun sa pabahay ng dating mayor. Kailangan po ba talagang may bayad na 2,000? At ibabalik naman daw yung 2,000 kapag umalis na, di ba? Yung, ano ba sabi niyo? Narinig nila yun? Narinig nila yung ganun story? O ganito. Ano, ito na. Pag hindi nakabayad, pinapalayas din naman nila. Kaya marami po kami mga kasama doon, lalo sa Baseco, nagsusumbong sa amin.
pag hindi sila nakabayad ng 2,000, hindi sila, pinapalayas na po sila doon. Kaya ginugusto na lang nila na matulog sa bangketa kaysa tumira doon sa pabahay niya. Hindi ko po kilala. Hindi ko nga alam yan. Taong bayan na yung nagsasalita. Galit na ho ang mga Manileño eh. Taong bayan na, boses na to ng mga Manileño. Tapusin na natin yung mga panluloko nila. Sasabihin nila pabahay, tapos papabayarin ka ng renta habang buhay. Anong klaseng pabahay yun? Tapos pag di ka nakapagbayad, Palalayasin ka. yan ang klaseng pabahay na alam nila. Hindi naman niya lupa yun eh. Hindi na lupa yun. Tax pa rin ng taong bayan yung pinatayo doon. Pero ang naghihirap, yung mga dapat nandun, pinapalayas nila pag hindi nakakabayad. Yan ang babae nila. Sinagot na ho nila. Thank you. Okay na ba? Opo, thank you. Oh, bago kayo malis para marinig nyo. Mga kababayan ko rito, kahit tayo na lang natitira, gusto ko lang iparinig sa buong Maynila. Ano ang sigaw ng Maynila?